in Jesus. He blesses and blesses and blesses again. How do you explain? How do you describe a love that goes from east to west and runs as deep as it is wide? You know all our hopes, Lord, you know all our fear, and words cannot express the love we feel, but we long for you to hear. So listen to our heart, please listen. Hear our spirit sing, hear us sing a song of praise, a simple song of praise. Those who have read, those who have read, we will use the words we know to tell you what an awesome God you are. But words are not enough to tell you of our love, so listen to our heart. If words could fall like rain from these lips of mine, and if I had 1,000 years, Lord, I would still run out of time. If you listen to my heart, every people say, thank you for the life, thank you for the truth, thank you for the way. So listen to our heart, please listen. Hear our spirit sing, hear us sing a song of praise, a simple song of praise. Those who have read, those who have read, we will use the words we know to tell you what an awesome God you are. But words are not enough to tell you of our love, so listen to our heart. So listen to our heart, please listen. Hear our spirit sing, and hear us sing a song of praise, a simple song of praise. And those who have read, those who have read, we will use the words we know to tell you what an awesome God you are. But words are not enough to tell you of our love, so listen to our hearts. Words are not enough to tell you of our love, so listen to our hearts. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am and waiting not to rid my soul of one dark blot, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, thou wilt receive, wilt welcome, pardon, cleanse, relieve, because Ayan, 7:01 na po. Ngayon po ay July 14, 2024.
second Sunday po ng July. Nakalahati na po tayo sa buwan na ito. Pagpagpalang gabi po sa inyo na naririto at welcome po sa bawat isa. Masaya po kami na kayo aming nakasama muli sa ating gawain. Ako po si Ate May Gulapa, ang inyong lingkod sa gabing ito. Isang tunay na kagalakan po sa amin na ang gawain ito ay nagpapatuloy at tayo ay nagkakasama muli. At ang inyong presensya ay tugon sa aming mga panalangin. At sa isang oras na may awit, patotoo, at mensahe ng Panginoon na hatid ng gawain ito, nawa tayong lahat po ay mahamon at mapagpapala. Salamat po sa inyong mga kapatid na patuloy na nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kakilala. Ang ating ECC Virtual Hope Meeting ay every other Sunday, 7 p.m. Kaya patuloy po nating daluhan at i-share ang link. At para naman po sa ating mga bisita na nagpa-unlock sa aming mga imbitasyon, kung kayo po ay mapagpapala sa ating mga mapapakinggan, makiisa na din po kayo sa pag-send ng ating link para sa mga susunod pang Hope Meeting upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng gawain ito. At kung kayo po ay may naisin na makibahagi sa iba pang mga virtual na pag-aaral ng salita ng Panginoon, maging sa mga prayer meeting, maaari po kayong mag-message sa amin para sa mga schedule at links. Maraming salamat po. Bilang pasimula, babasahin ko po ang salita ng Panginoon. Makikita po sa Hebreo, Kabanata 6, talatang 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayo nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito, ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po ay hinihilingan ko ang ating pastor, Brother Rex Mendoza, para sa kanyang pambungad na pangbati sa ating lahat. Yan, isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa sa inyo. Kagalakan po namin na makasama ang bawat isa dito po sa ating virtual Hope Meeting. Alam po ninyo, sabi po ng salita ng Diyos doon sa unang Juan, Kabanatang 2, talatang 17, ano po? Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ganon din naman, sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa aklat ng Mateo, Kabanatang 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa katotohanan ng kanyang mga salita. Alam po namin na hindi aksidente na ngayong gabi ay nandito po ang bawat isa sa atin sa virtual na pagtitipon po na ito. Ang ating pinakalayunin ay maipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos at mapalad ang mga tao na nabubuksan ang isipan sa katotohanan ng salita ng Diyos, tinutulungan ng banal na Espiritu upang maisagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya po, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak. Purihin ang pangalan ng Panginoon na kayo po ay kabilang sa mga makikinig ngayong gabi sa patotoo, sa mensahe ng awit at maging sa kapahayagan ng kanyang mga salita. Ang aming dalangin, katagpuin ng Panginoon ang espiritual na pangangailangan ng bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po, Brother Rex, sa iyong pagbati. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi kung ano ba ang Hope Meeting. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Ang Hope po stands for Household Opportunities, Presentation and Experience. Ang ECC Hope Meeting ay una, naglalayon na may balita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Pangalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon. At pangatlo, layunin na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay umawit sa ating Panginoon sa bayan natin. Magnificent na Tagalog po. Sing
papantay sa'yo. Itong mundo'y nilikha mo, ang araw at buwan, gawa ng iyong mga kamay. Sinong hihigit sa'yo? Langit ay iniwan mo, pag-ibig na hatid, pag-asa sa katulad ko, kahanga-hanga ka, aking Jesus, kalatian mo'y walang hanggan. Dakilang Diyos, wala nang papantay sa'yo, o aking Jesus. Karapat-dapat ka sa pagpupuri pagsamba, aking itataas, pangalan ko na kay ganda, kahanga-hanga ka, aking Jesus, kalatian mo'y walang hanggan. Dakilang Diyos, wala nang papantay sa'yo, kahanga-hanga ka, aking Jesus, kalatian mo'y walang hanggan. Dakilang Diyos, wala nang papantay sa'yo, o aking Jesus. Amen. Tunay na walang papantay sa iyo, aming Diyos. Ikaw ang dakilang manilikha, kahanga-hanga at walang makahigit sa iyo. Purihin ka, aming Panginoon. Ngayon naman po, tayo ay makakarinig ng patotoo. Pakinggan po natin ang patotoo ng ating kapatid from our partner church, sa C4. Isang kababaihan po kung paano niya naranasan ang katapatan, kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Ate Eloisa Mendoza, at susundan po ng handog na awit ni Kuya Lem Gulapa. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Eloisa Mendoza, asawa po ni Kuya Roy Mendoza at nanay naman po ni Alisa Joy Mendoza. Sa kasalukuyan, ako po ay isang grade 1 teacher dito po sa amin sa Naik, Cavite. Ikaw ba ay mabuti? Ito ang popular na pambungad na tanong sa ating Way of the Master. Tuwing maririnig ko ito ay bumabalik sa aking isipan ang unang pagtaya o pagtingin ko sa aking sarili. Si Eloy, mabait yan. Yan ang madalas na sinasabi sa akin ng mga tao. Mula pagkabata ko, ay yan na ang palagian kong naririnig. At pag inisip ko naman talaga ay masasabi ko na mabait naman talaga ako. Kasi di ako nang aaway. Di ko ginagawa na masama ang aking kapwa. Di ako mapanlamang at tumutulong ako nang hindi naghihintay ng kapalit. Hanggang isang araw, May 25, 1985, DVBS o Daily Vacation Bible School, sa unang pagkakataon ay nakapakinig ako ng isang gospel presentation. Doon ko unang narinig na walang mabuti kahit isa, dahil ang lahat ay nagkasala. Lahat ay makasalanan. Kahit ang batang tulad ko, kaya tiyak na mapaparusahan. Malinaw sa akin na ang makasalanan ay tiyak na mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. Kaya't nung mag-altar call habang kami ay nakapikit,
ay nagtaas ako ng kamay at sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Matapos ang pangyayaring iyon ay inalagaan kami at ginabayan upang lumalim sa relasyon sa Panginoon. Regular ang Bible study na ginaganap sa aming tahanan o kaya naman ay sa church. Dahil bata pa lamang ako nang magkaroon ako ng desisyon sa pakikipag-isa kay Kristo, parang dumating ako sa point na nasasabi at naiisip ko na wala namang pagbabago. Dahil nga noong paman ay mabait na ako sa tingin ko sa aking sarili. Hinahanap ko kasi yung gaya ng iba na kitang-kita ang turning point nung makilala nila si Kristo. Gaya ng mga napapanood natin sa TV na mga testimony. Minsan tuloy napapaisip ako, kailangan ko bang maging masama para makita ko yung pagbabago na hinahanap ko? Hindi hinayaan ng Lord na manatili ako sa ganoong kalalagayan. Dumating ako sa punto ng aking buhay na ipinakita sa akin ng Panginoon ang lahat ng pangit sa aking buhay, sa aking pagkatao. Ang mga naging responses ko sa pagharap sa pagsubok, mga maraming maling decisions na sa simula't simula pa'y alam ko na di kalooban ng Panginoon. From that point, ipinamukha sa akin ng Panginoon na di ako kalugod-lugod sa Kanya. Binasag niya ako upang tunay na magpakumbaba, makita ang aking kasalanan, at maramdaman na sa aking ganang sarili ay wala akong maipagmamalaki. Doon ko naranasan ang tunay na pagsisisi sa mga kasalanan na akala ko ay di na niya ako patatawarin, mamahalin, at tatanggapin. Tunay na sa Diyos lamang matatagpuan ang pag-asa. Sa panahong nandulupaypay, siya ay laging nakaagapay. Kung kinakailangang padaanin tayo sa mga pagsubok upang tayo ay matuto, ito'y kanyang pahihintulutan. Tulad nga ng isang perlas, nalilika ito dahil sa pagpasok ng mga irritant o kaya naman ay mga parasite sa loob ng shell. At nagsisikret ito ng parang luha upang maging defense at di sila tuluyang madamage. Sa ating buhay, dadanas tayo ng iba't ibang mga pangyayari na magdudulot sa atin ng sugat at sakit. Ngunit kung ipagkakatiwala natin itong lahat sa Panginoon, magkakaroon ito ng pinakamagandang bunga. Ang sabi sa Romans 8:35-37-39, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo sigurado magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dakila ang pag-ibig niya sa atin. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Buhay may karumihan, isip ay makasalanan, ang gawa ay tunggali sa Kanya. Walang Diyos na kilala, walang tunay na pag-asa, hanggang sa siya'y aking nakilala.
sa kanyang biyaya ako ay iniligtas, minahal at binigyang buhay. Sa'kin ay namatay, sa'kin ay ngayon buhay, ginawang karapat-dapat sa Kanya. Buhay ay ngayon iba, sa landas may katuwaan at mayroong tunay na pag-asa. At siya'y hinihintay sa pagdating sa kikukuha, Panginoon, kabanalan, kaligtasan. Sa Kanyang biyaya ako ay iniligtas, minahal at binigyang buhay. Sa'kin ay namatay, sa'kin ay ngayon buhay, ginawang karapat-dapat sa Kanya. Sa Kanyang biyaya ako ay iniligtas, minahal at binigyang buhay. Sa'kin ay namatay, sa'kin ay ngayon buhay, ginawang karapat-dapat sa Kanya. Ginawang karapat-dapat kay Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Ate Eloy, sa iyong buhay at patutuo. Tunay na nakapagpapala at nakakahamon. Maging sa handog na awit ni Kuya Lem. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, mapapakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon na ibabahagi sa atin ng kanyang lingkod, Brother Rex Mendoza. Tunay na tayo po ay hindi karapat-dapat. Subalit dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos, tayo ay pinapaging dapat. Yung biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na makapangyarihan. Ito ay bumago ng ating kalalagayan. Tayo naging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Maraming salamat, Kuya Lem, sa napakagandang mensahe ng awit. At ganoon din po naman, maraming salamat kay Eloy sa patutuo na ang pag-ibig ng ating Panginoon ang kumukupkup sa atin at walang sino mang makapaglalayo sa atin sa napakadakilang pag-ibig na ito ng Diyos na kanyang ipinaranas sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Isang kagalakan na muli tayong magkakasama upang tumingin sa Diyos at sa Kanya pong magagawa. Sa pagkakataong ito, nais ko pong hilingin na tayo sandaling tumungo, tayo po ay manalangin. Hingin natin ang pagsama ng Panginoon sa atin pong pagbubulay ng Kanyang mga salita. Manalangin po tayo.
Aming Amang Diyos, sa iyong kabutihan, nakapagpapatuloy ang bawat isa sa amin sa kabila ng iba't ibang mga hamon na amin pong kinakaharap. Dahil sa iyo, Panginoon, nabubuksan ang aming isipan upang malaman kung ano ang tunay na mahalaga at dapat po naming pahalagahan. Kayo po yung aming Diyos na matiyaga sa amin. At kayo po, Panginoon, ang umaakay sa amin tungo sa kaliwanagan. Maraming salamat po. Ngayong gabi, sa amin pong pakikinig ng inyong mga salita, kami dumadalangin, Panginoon. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mabuksan ang aming isip at puso. Tulungan po ninyo kami na makita ang kaliwanagan ng aming Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na masumpungan ang katotohanan at ang kaligtasan. Ilayo po ninyo kami sa kamangmangan. Ilayo po ninyo kami sa katigasan ng isip at ng damdamin. At tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magpakumbaba. Panginoon, tulungan niyo kaming tumugon ng tama sa magiging kapahayagan ng inyong pong mga salita. Panginoon, dalangin namin tawagin po ninyo ang inyong mga tupa. Tawagin po ninyo ang mga kabahagi ng inyong kawan at tulungan niyo po kaming mapalaya ng inyong katotohanan. Salamat po aming Panginoon. Idinadalangin din po namin ngayong gabi ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya na mayroon pong karamdaman. Kahabagan po ninyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay at mga kapatid. Indalangin po namin inyong idampi ang inyong pong makapangyarihan at mapagpagaling na kamay sa bawat isang kapatid namin. At ganoon din naman po ang pagkakaloob po ninyo ng probisyon para sa kanila pong mga pangangailangan. Salamat po, aming Amang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy ngayong gabi. Tinitingnan po natin ang katotohanan na mayroong isang dakilang pastol na sa atin po ay tumawag. At kinakailangang manatili po tayong nakatuon ang ating mga isipan, ang ating puso, ang ating pananampalataya kay Kristo, ating dakilang pastol na sa atin po ay tumatawag. Siya po ang dakilang pastol na tumatawag sa kanyang mga tupa. Hindi lamang po niya tinitiyak ang pagtawag sa kaniyang mga tupa. Tinitiyak din ang magiging katatagan. Hindi po siya nang iiwan at dadating po ang isang araw sa kabila na dadaan ang maraming mga hirap, pagsubok. Ang Panginoong Jesucristo na sa atin ay tumawag ay ang Panginoong Jesucristo ding tumitiyak na siya po ay muling babalik at siya po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya nga po, nananampalataya tayo sa Diyos at sa kanyang magagawa para sa ating mga buhay. Magandang patuloy nating pagbulayan at ito'y hamon natin sa lahat ng nakikinig at nakikibahagi sa ating virtual hope meeting. Sino ang Diyos na iyong kinikilala? Sino ang Diyos na iyong pinahahalagahan? Kasi maganda po na ito ay ating masagot. Marami kasi nagsasabing yun, naniniwala ako sa Diyos. Sinong Diyos? Yun bang Diyos na bato at hindi naman wala namang kakayanan na makinig, mayroong mga tenga hindi nakakadinig, mayroong mga mata hindi naman nakakakita. Yun bang Diyos na iyong sinasabing iyong kinikilala at pinahalagahan? Yun ba yung Diyos ng katotohanan o ito ay Diyos na likha ng kaisipan ng mga tao? Halimbawa ay Diyos na hindi nagagalit at Diyos na pumapayag kahit na magpakagumon tayo sa kasalanan. Yun ba yung Diyos na iyong kinikilala? O kung ikaw ay kumikilala sa tunay na Diyos, meron ka ba na ibang mga tinatawagan, ibang dinadalanginan o pinaglilingkuran sa ating panahon po kasi nagsasabing, okay, naniniwala sa Panginoong Jesucristo, okay, naniniwala sa nag-iisang Diyos na buhay. Pero tumatawag pa din sa kanilang mga namatay na mga kamag-anak, yung pong ilan sa mga
Hapon, merong ganong pananampalataya, yung Shintoism, na ang kanila pong dinadalanginan ay yung kanilang mga namatay na mga mahal sa buhay, yung kanilang ancestors. Ganon din naman, merong mga tumatawag sa mga anghel, merong tumatawag sa mga santo. Ito'y ipinagbabawal ng salita ng Diyos. Pero ito po ay tinatawagan sa pananampalataya, tinatawagan sa pananalangin sa kabila na naniniwala umano sa tunay na Diyos. Kaya ang tanong, ano po ang basihan ng inyong pinaniniwalaan? Napakahalaga na tayo magkaroon ng kaunawaan sa katotohanan at panindigan ng katotohanan sa isang mundo na ating ginagalawan, na napakarami po ang nadadala ng kasinungalingan. Kasinungalingang nagmumula sa sanlibutan at kasinungalingan sa sariling isip at damdamin. Madami po ang nadadaya. At opo, maging ang ating mga sarili, atin pong dinadaya na tayo makadiyos, subalit ang totoo ay hindi. Kaya po, napakahalaga para sa atin na malaman ang kaniyang mga salita at ito po ay sundin. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ang batayan ng katiyakan ng ating kaligtasan. Ang katotohanan at katapatan ng Diyos na buhay ay mapanghahawakan at ito po ay maaasahan. Hindi ang ating opinyon, hindi yung ating sariling mga pananaw, hindi yung ating mga maling akala. Sabi po ng Biblia, may mga daan na sa tingin ng tao ay tama, pero ang dulo po nito ay kapahamakan at madami po ang tumatahak sa ganitong landasin. Meron silang iniisip na tamang pamumuhay, tamang aral, pero ang totoo po, ito'y mga kasinungalingang hahantong sa isang buhay na napapahamak. Tinatalakay po natin sa ating mga huling pag-aaral dito po sa virtual Hope Meeting ang patungkol sa 10 utos. At alam po ninyo, ang 10 utos ay ibinigay ng Diyos sa kaniyang bayang Israel. At noong araw po na ibinigay po ang utos ng Diyos, pinapaghanda ng Diyos ang mga Israelita. At noong araw na sila ay humarap sa Diyos, nakita po nila ang makapal na kaulapan, kumukulog, kumikidlat, dumadagundong, nadinig nila ang tinig ng Diyos at sila po ay natakot. At ito po ay aking palaging binabanggit. This is the problem with many people in our times. Ito po yung problema sa maraming tao sa ating kapanahunan. Naniniwala sila sa Diyos pero wala silang takot sa salita ng Diyos. Ayaw nila sa salita ng Diyos, hindi nila pinapansin ang salita ng Diyos at napakadali para sa kanila na baliwalain at labagin ang salita ng Diyos. Pero ito pong mga Israelita, nung araw na nangusap ang Diyos, nakita nila hindi nagbibiro ang Diyos sa kanyang mga salita. Kaya nga po, dahil ang Diyos ang nagsalita at nagbigay ng mga kautosang ito, dapat itong dinggin. Hindi po ito binabaliwala. Dapat po itong kilalanin na may paggalang. Dapat natin itong tandaan. Dapat paniwalaan. Dapat po itong ituro sa lahat. At dapat na ito ay sundin ng lahat. Ang banal at makapangyarihang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos, tulad ng sinabi po kanina sa pagpapasimula ng ating gawain na ito na virtual Hope Meeting, ang Diyos ay tapat, hindi siya nagsisinungaling. Tayo pong mga tao ang sinungaling. Marami tayong sinasabing hindi naman totoo para lamang pagtakpan ng ating sarili pong mga kahinaan at kasalanan. Tayo po ang hindi makapanindigan sa mga pangako na sinasabi nating sa harapan ng Panginoon ay ating binitiwan ng mga pangako, hindi natin mapangatawanan sapagkat tayo po ay mayroong pagkagumon sa sarili po nating mga kalayawan. Pero alam po ninyo, noon pa man, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Siya'y Diyos na tapat sa kanyang tipan. Hindi po niya binaliwala ang kanyang ginawang pakikipagtipan sa tao. Kaya napakahalaga po, minamahal na mga kaibigan, na abot ng atin pong kapahayagan na ito ng salita ng Diyos, huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya tinignan po natin
ang 10 utos. At nakita po natin ang 10 utos ay nahahati sa dalawang bahagi. So yung una pong bahagi ay may kinalaman sa ating relasyon sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesukristo nung siya tanungin kung ano ang pinakamahalagang utos, ay sinabi po ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. At ang 10 utos na nakasulat po doon sa aklat ng Exodo ay nagsasabi paano ang pakikipagrelasyon sa Diyos, paano ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Ito po ang mga pamamaraan ng pag-ibig sa Diyos. Sabi po sa unang utos, ano po? Huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban kay Yahweh. Huwag daw po tayong gagawa ng sarili nating version ng Diyos. Huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos. Dapat nating makilala ang nag-iisang Diyos na buhay na ipinapakilala ng Biblia. Alam niyo po sa ating kapanahonan, merong mga lumilikha ng kanilang sariling Diyos. Halimbawa, yun namang Diyos, okay lang naman itong aking kasalanang ginagawa. Okay lang na ipagpatuloy ko itong landas na aking tinatahak na karimlan dahil mapagpatawad naman ng Diyos, maiintindihan niya ako. Tsaka yung namang aking ginagawang kasalanan, marami na yung gumagawa nito. Kaya okay lang. Yun ang sabi mo. Yun ang iyong kaisipan. Yun ang iyong kamangmangan. Pero dapat nating maunawaan, may katotohanan. May kapangyarihan ang salita ng Diyos na nagsasabi, merong Diyos, ang Diyos na ito ay nagpapakilala, merong tiyak na mga katangiang hindi nagbabago, at sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin na nag-iisa at tunay na Diyos. Pangalawa, ano po? Sa Biblia ay maliwanag na sinasabi, huwag gagawa ng anumang larawang inanyuan. Karumal-dumal sa mata ng Panginoon ang mga rebulto. Sinasabi po ng Biblia, mangmang ang mga taong gumagawa ng rebulto at sumasamba sa rebulto. Sabi niya, yung isang punong kahoy, kinuha ang isang punong kahoy, yung bahagi ng kahoy na ito ay iginatong para magluto. Yung isang bahagi naman ng kahoy ay inukit at dinasalan at sinamba. Sabi, ito ay kamangmangan. At sabi po doon sa aklat ng Isaias, kabanatang 44, walang kwentang tao ang gumagawa ng mga larawang inanyuan at sumasamba dito. Pangatlo, sinasabi po sa 10 utos, ikatlo, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yun po mga dumadalangin, ginagamit yung pangalan ng Diyos, ginagamit yung praise the Lord, pero hindi naman po totoo yung mga kumakanta na para bang nagpupuri sa Panginoon, subalit hindi tinitigilan at hindi nagpapasakop ng kanila pong mga buhay at nagpapatuloy sila sa pagkakasala. Binabanggit ang pangalan ng Diyos pero wala silang banal na pagkatakot. Ito po ay kasalanan. Dahil ang Diyos ay hindi nadadala sa mga magagandang sinasabi ng ating bibig. Ang Diyos ay nakikita po niya at lantad sa kanyang harapan ang iniisip natin at ang ating damdamin at alam ng Panginoon kung anong tunay na relasyon meron tayo sa kanya. Hindi natin madadaya ang Diyos. Sabi po sa aklat ng Galatia, kung ano yung ating itinanim, yun ang ating aanihin. Kaya bagamat magaganda yung ating sinasabi, binabanggit natin yung salita ng Diyos, pero kita ng Panginoon, hindi natin iginagalang ang kanyang banal na pangalan. Sabi po, hindi po palalampasin ng Diyos ang kawalang paggalang sa kanya pong pangalan. At yung ikaapat, ipangilin ang araw ng pamamahinga. Sabi po ng Panginoon, 6 na araw kayong magtatrabaho, subalit ang ikapito ay sa akin. Meron po tayong panahon sa lahat ng bagay. Meron tayong panahon sa pagtatrabaho, meron kang panahon sa pagsasaya, sa pag-Facebook, sa paggawa ng mga Facebook Reels, o TikTok, o ano paman. Pero napakadali na magdahilan na ang Diyos ay hindi sambahin sa araw na kanyang itinakda. Ito po ay kawalang pagpapahalaga sa manlilikha. Maliwanag mula po sa
Lumang Tipan, ang mga Israelita ay sinabihan na sumamba sa araw ng Sabat. Pagdating po sa Bagong Tipan, ang mga Kristiyano, ang mga unang Kristiyano ay nagtitipon sa unang araw ng isang linggo upang sambahin ang Panginoong Jesucristong namatay at muling nabuhay. Pag tinignan natin ang halimbawa ng bayan ng Diyos, ang Israel, at pag tinignan natin ang halimbawa ng mga unang mananampalataya, sila po ay sumasamba sa takda na araw. Hindi lamang ang halimbawa, makikita din po natin. Ito'y maliwanag na utos. Sa Lumang Tipan, eto na nga po, ipangilin ang araw ng pamamahinga. Sa Bagong Tipan, makikita natin mula sa aklat ng Hebreo, kabanatang 10, na huwag ninyo ikang baliwalain ang mga pagtitipon kagaya ng ginagawa ng ilan. At kapag tinignan po natin, na makikita po natin na ang mga unang mga mananampalataya, ang mga apostol, sila po ay sumasamba sa Diyos sa unang araw ng isang linggo. At sila po ay nagbibigay lugod at dumadakila sa atin pong Panginoon. Sino tayo ngayon sa atin pong sariling kaisipan ang magkakaroon ng lakas ng loob na baliwalain ang lahat ng mga katotohanan ito? So yun po yung unang bahagi, yung relasyon sa Diyos. At tinignan po natin, pinasimulan natin ng huli, yung ikalawang bahagi, yung tinatawag na relasyon sa kapwa. Ito naman po ay ipinapakita ng ikalima hanggang ikasampung utos. So tinignan po natin yung ikalima, igalang ang ama at ina. Alam po nyo, ito po yung problema ngayon ng mga tahanan. Marami po yung hindi gumagalang sa kanilang ama at ina sa iba't ibang mga sitwasyon. Sa iba't iba pong mga pamamaraan, hindi nagpapakita ng paggalang sa magulang. Yung iba po, kung makipag-usap, walang pag-ibig, walang malasakit. Mas mabuti pa pag ang kausap nila yung kanilang teacher, nangungupo, gumagalang, pero sa mga magulang ay hindi. Meron po naman gumagamit ng po at opo sa mga magulang pero dinadabugan. O kaya nagsasalita yung mga magulang, hindi po nila pinakikinggan. Pero alam po ninyo dito sa Biblia, madiin. Ito nga'y kauna-unahan, pinag-aralan natin. Ito ang kauna-unahan sa ikalawang bahagi ng 10 utos. Sinasabihan po ang mga tao, ang mga anak na igalang ang kanilang ama at ina. Ito'y tanda ng pagkilala sa Diyos. Ito'y tanda ng pagsunod sa Diyos, ang igalang ang ating mga magulang. At ngayong gabi, titingnan natin yung pang-anim, huwag kang papatay. Titingnan po natin, pero itutuloy ko muna po yung ika-7 hanggang ika-10 para sa ating mga susunod na pag-aaral. Yung ika-7, ang sabi po ay, huwag kang mangangalunya. O sa iba pong salin, ang nakalagay ay huwag kang makikiapid. Ito po yung mga tinatawag na mga sexual sins. Ano po ang ibig sabihin niyan? Yun pong meron asawa, pero meron pong mga kalaguyo, merong pakikipagtalik doon sa hindi po nila mga asawa, mga nagtataksil. Ang ibig sabihin din po nito ay yung nakikipagtalik ng hindi po kasal. Ito po ay kasalanan. At ganoon din naman yung nakikipagtalik sa kapwa lalaki, at nakikipagtalik sa kapwa babae. Ito po ay karumaldumal sa mata ng Panginoon at sinabi po doon sa 1 Korinto kabanatang 6, ito yung ating susunod na magiging mga pag-aaral, hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa nito. Pero sabi po, gayon kayo dati, merong kapatawaran na nag-iintay kung kikilalanin natin na ito ay mali at susundin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ika-8, ang sabi po ay huwag kang magnanakaw, huwag mong kukuhanin yung hindi sa iyo. Ika-9, huwag kang sasaksi ng hindi totoo laban sa iyong kapwa, huwag kang magsisinungaling, huwag kang maninira. Yan po ang sinasabi. At ika-10, huwag pag-imbutan anumang mayroon ang iyong kapwa. Kaya po, ipagpapatuloy natin, nung nakaraan ay tinignan natin yung ika-5 utos, at ang talata po doon sa ika-5 utos ay yung Efeso, kabanatang 6, next slide.
Ang sabi po doon sa Efeso Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 3, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Ibig sabihin po, may kaakibat na pagpapala. Yung pagkilala sa Diyos at pagbibigay galang sa magulang. Ito po ang problema ng marami ngayon kaya hindi po sila napapagpala. Hindi sila kumikilala sa Diyos, una tigit sa lahat, at hindi po nila kinikilala maging yung mga magulang na ginamit ng Diyos upang sila po ay magkaroon ng buhay dito sa lupa. Pero ito po ay pangako ng Diyos at ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ngayong gabi, titingnan natin ang ika-6 na utos at sinasabi po, huwag kang papatay. Ito po ay masusumpungan hindi lamang sa aklat ng Exodo, Kabanatang 20, talatang 13. Dito po sa Deuteronomio, Kabanatang 5, talatang 17. Ganito yung ating masusumpungan. Huwag kang papatay. At maging ang ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan ay nagsalita patungkol po dito. Makikita po natin sa Mateo, Kabanatang 5, talatang 21 hanggang talatang 22. Ganito ang sabi at paliwanag ng ating Panginoong Jesus. Narinig na ninyong ika na iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, si Jesus po nagsasalita dito, sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. So hindi lang po pala yung aktong pagpatay. Yun pong isipin lamang natin na puot tayo. Ayoko nang makita yung tao na yan. Ito po ay katumbas ng pagpatay. Yung atin daw pong hamakin, lait-laitin yung isang tao. Ito po ay walang pinagkaiba sa mata ng Diyos sa pagpatay. At sino man pong magsabi daw po nitong raka, yung ulul ka, maliitin yung kapwa. Sabi, nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno dahil ito po sa mata ng Diyos ay pagpatay. Ano ang hinihingi ng pagsunod na sa ika-6 na utos? Ito po. Sa utos na ito, ipinagbabawal ang kasalanan ng pagpatay. Ito ay isang tungkulin na ipinapahiwatig upang pangalagaan ang ating sariling buhay at ang buhay ng iba. Ngayon din po, tayo nabubuhay sa isang mundo na marami po yung kinikitil. Yung kanilang mga sariling buhay, akala nila tatapusin ko na nga yung mga problema ko, tatapusin ko na yung kalungkutan ko. So magpapakamatay, nagsusuicide. Mananagot sa Panginoon ang sino mang kumitil ng kanyang sariling buhay. Alam po niyo, meron nga po mga bansa na sa kanila ito ay isang karapatan. Pupunta sila sa isang parang magandang tahanan, parang mala hotel, at pagkatapos po, kapag sila ay kinain na nila yung kanilang gusto, nagawa na nila yung kanilang gustong gawin, ay bibigyan na po nila ng pahintulot na sila po'y saksakan ng mga gamot upang makatulog at hindi na magising at mamatay po ng mapayapa. Tinitignan po ngayon ng mundo na ito ay kanilang karapatan, pero nais ko pong sabihin, ang Biblia ay madiin. Ang buhay ay hindi sa atin. Ito ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Wala tayong karapatan na kuhanin ang buhay ng iba, maging ang ating sariling buhay. Ano yung mga aral sa kautusan na ito? Nagsisimula ang Biblia sa paglikha ng buhay na Diyos ng mga bagay na may buhay. Meron pong Diyos na buhay. At ang Diyos na ito na nag-iisa at buhay makapangyarihan sa lahat ay lumikha ng mga bagay na merong buhay. Sino ka? Para patayin yung buhay na Diyos ang nagbigay. Ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sabi ni Pablo doon sa aklat ng Roma, at sa pamamagitan niya at sa Kanya. Pag-aari ito ng Diyos. Bakit mo kinukuha ang pag-aari ng Diyos? Hindi ito marapat. Lahat ng buhay
Lahat ng buhay ay may utang sa Kanya. Siya ang nagbibigay buhay sa lahat. Sa madaling salita, siya ang Diyos ng buhay, isang Diyos na buhay, at lumikha ng mga bagay na mayroong buhay. Kaya wala tayong karapatan na kuhanin ng buhay na iba o kunin ng sarili nating buhay. Ito'y kasalanan sa Diyos. Ang kusang pagkitil ng buhay ng iba ay pagpatay. Ito ay malinaw na ipinagbabawal sa ika-6 na utos. At ito po, papakita ko po sa inyo ang katampalasanan ng tao. Ang lakas ng loob ng tao na gawin yung kanyang sariling kamangmangan at tingnan ito bilang kanilang karapatan. Pumapatay. At sinong pinapatay? Ang mga bata, ang mga sanggol sa sinapupunan. Alam po ba niyo na sa ibang bansa ito ay batas na maaaring pumatay ng bata sa sinapupunan? Alam po ba niyo na napakarami kahit pa dito sa Pilipinas, tago nga lamang ay mga abortionist at mga nagpapa-abort kahit mga menor de edad. Gumawa sila ng kasalanan, nabuntis, at pagkatapos makikita na ang mga bata, ang mga sanggol sa sinapupunan ay hadlang sa kanilang kaligayahan, kaya pwede nilang patayin. At sinasabi, hindi pa naman yan tao, yan naman ay laman lamang, yan naman ay dugo lamang. Yun yung kanilang paliwanag. Pero ang totoo po, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga ina. Kilala na tayo ng Diyos. Makikita natin yung talata mamaya. Tinitingnan nila ang karapatan na pumatay. Gayong ito ay isang kasalanan sa mata ng Panginoon. Nilalayo ng ika-6 na utos na bigyang diin ang katotohanan, ang buhay ay sagrado. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay, walang sino mang individual ang may karapatang kunin ito ng basta-basta mula sa ibang tao. Hindi lamang natin dapat huwag kikitlin ang buhay ng isang tao nang hindi makatarungan. Dapat din tayong gumawa kasama ng Diyos para sa pangangalaga, proteksyon, at pagtataguyod ng buhay. Tingnan natin yung mga larawan. Kita nagrarally. Ano yung kanilang inilalaban? Ayan, nagrarally sila. My body, my right to choose. Sabi niya, katawan ko to, wala kayong pakialam. Huwag nyo kaming pakialaman. Kung gusto kong patayin yung nasa loob ng aking tiyan, karapatan ko yon. Abortion is a right. Sa mga magulang na nandito, meron tayong mga anak na mga teenager, mga sexually active. Nakatitiyak po ba kayo na ang inyong anak ay hindi gumawa ng ganito? Ito po yung abortion, yung pagpatay na tinitingnan bilang kanilang karapatan para hindi sila nahiya na gumawa ng kasalanan, nagtalik sila na hindi sila kasal. Nung sila po ay mabuntis, hindi sila nahihiya, nakitlin yung buhay na Diyos ang may kaloob. Ganito po katindi ang isipan ng mga taong walang takot sa Diyos. Nais natin sabihin, napakatyaga ng Panginoon sa atin. Nag-iintay siya na tayo humingi ng tawad. Ipinahahayag sa atin ang salita ng Diyos upang makita natin ito ay mali sa mata ng Panginoon at dapat tayong lumapit sa Diyos, humingi ng tawad, magpakumbaba at kilalanin ang nag-iisang paraan ng kapatawaran at kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi yung ipagpilitan natin ang ating mga kasalanan, hindi yung ipagpilitan natin at paniwalaan natin ang mga pangangatwiran at opinyon ng mga taong tulad ng nasa larawan na sila'y laban sa Diyos at laban sa salita ng ating Panginoon. Ito ay sabi ng Biblia. Tingnan po niyo kung gaano kaganda ang Biblia. Sabi dito sa Isaiah 139. Sabi po ng mga aawit, ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking ina, hinugis mo akong bata. Ayan, sabi po, yung lahat ng meron ako, yung sangkap ng aking katawan, ng aking pagkatao, sa tiyan ng aking nanay, dun mo ko hinugis. So ano po itong sinasabi nitong mga abortionist na to na laman lang yan, dugo lang yan? Hindi po. Wala tayong karapatan na patayin
magpa-abort ng mga sanggol. Kaya sabi po ng mga awit, sa tiyan ng aking ina, hinugis mo ako doon na bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain may kahangahangang tunay sa loob ng aking puso. Lahat ito ay nakikintal. Alam po ba niyo doon sa California, meron pa nga po silang isang batas. Ano po, na kahit naipanganak na yung baby, ano po, ito po ay mga mungkahing batas sa mga congressman at mga senador. Na ano, kahit naipanganak na po yung baby, at hanggang sa ika-7 araw, pwede pang desisyonan kung papatayin o hindi. Ganun po katindi ang kabaliktaran ng utak ng mga taong walang takot sa Diyos at sa salita ng Panginoon. Pero alam po niyo yung Biblia, ito po ang sabi pa, doon po sa sulat ni Propeta Jeremias, kabanatang 1, ganito po ang sabi, bago kita inanyuan sa tiyan, ay kilala na kita. Bago ka lumabas sa bahay bata, pinapaging banal na kita. Diyos po ang nagsasalita patungkol kay Jeremias. Ano sabi? Nasa tiyan ka pa lang, kilala na kita. Bago ka lumabas sa bahay bata ng iyong ina, pinapaging banal na kita, ibinukod na kita para sa akin. Alam po ba ninyo na sa isa pong pag-aaral, meron pong mga namatay, almost 40,000, 39,773. Yun po na mga matay dahil sa pamamaril. Ano? Takot na takot tayo dyan. Ayaw natin yung mga pumapatay sa pagbaril o nakipagbarilan. Pero alam po ba ninyo na yun po 40,000 lang. Pero yung mga pinatay na mga bata sa sinapupunan, ano po? Yan. Sa isang taon, almost 1 million. Yan po ay pag-aaral para sa mga Amerikano. And then ito pa po. Kapag doon po sa Amerika, dito, there is something wrong. Talagang baliktad ang utak ng napakarami sa ating kapanahunan. Kapag po nakapatay kayo ng tinatawag na sea turtle, yun pong mga pagong sa dagat, napakalaki po ng multa. 1 taon na makukulong at pagbabayarin po kayo ng $100,000 o times 50 po ninyo yan. Napakalaking pera lalo kung i-convert sa piso. Pag nakapatay po kayo ng pagong sa dagat. Kapag naman po kayo ay nakapatay ng itlog ng agila, ng American Bald Eagle, 2 taon po kayong makukulong. At magbabayad po kayo ng multa na $250,000. Mas malaki kaysa dun sa pagong, sa sea turtle. Pero kapag pinatay, yun pong sanggol sa sinapupunan, wala pong parusa. In fact, karapatan mo yun. Iginagalang po yung itlog ng pagong, iginagalang yun pong itlog ng agila, pero yung tao na nilikha ng Diyos na sinasabi pong huwag kikitlin, tinitingnan bilang kanilang karapatan. Ang pagkapuot sa kapwa, pagkimkim ng damdamin, pag-iisip na maaaring humantong sa pagpatay ay kasalanan. Ito ay pagkabigong mamuhay ayon sa katuwiran ng banal ng Diyos. Ipinaliwanag ni Apostol Juan, ang pinakamamahal na apostol, ang tungkol sa panloob na kalagayan ng kasalanan. Ano pa sabi sa 1 Juan kabanatang 3? Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Anong damdamin meron po tayo para sa ating kapwa? Anong damdamin meron tayo dun sa ating mga mahal sa buhay? Pag daw po tayo napopuot sa ating kapatid, masakit tayong magsalita. Hindi gayon ang nais po ng Diyos. At ito po ay tanda ng atin pong napapahamak na kaluluwa. Kaya po, next slide. Yun pong nakapatay, yun pong nag-iisip at nagtangkang pumatay kahit hindi po natuloy. Yun pong sobrang galit, sobrang puot at pakikipag-away sa mata ng Panginoon. Ito po ay iisang kasalanan ng pagpatay. Kaya nga po, lahat ng atin pong mga sinasabi sa atin pong mga kapatid, sa ating kapwa-tao
na mga panlalait. Ano po ngayon? Usong-usong. Itong isang artista na sikat na kung makapang-okra, ano po, magbaba ng pagkatao po ng iba. Hindi po ito marapat. Sabi po dun sa susunod, every careless word na nanggagaling sa panlalait, sa pagbababa sa kapwa, tinatapakan po natin yung imahe ng Diyos na kanyang inilagay sa bawat tao. Kasabi ni Jesus, narinig ninyo yung sinabi sa inyong mga ninuno, huwag papatay, pero sino mang pumatay, mananagot sa hukuman. Sino mang napopuot sa kanyang kapatid, mananagot sa hukuman. Kaya po, tingnan natin ano yung mga aral sa kautosang ito, ang pangangailangang pangalagaan, protektahan, itaguyod, ang buhay ay ganap na isina sa isang tabi ng ipinako nila sa krus ang ating tagapagligtas. Alam po nyo, ang lakas ng loob ng mga tao. Alam nila wag papatay, pero si Kristo ay kanilang pinatay. Kita po ninyo yung lakas ng loob ng mga tao po na ito. Gayunpaman, ang Diyos ay kumilos laban sa kasalanan. Itinaguyod ang kanyang katarungan na patawarin ang mga makasalanang mamamatay taong tulad natin. Na hindi makatarungan kumitil sa buhay ng iba sa pamamagitan ng mga salita at ating mga puso at sa pamamagitan ng ating mga kamay. Ang biyayang ito ang nag-uudyok sa atin na maging isang taong nagpapahalaga sa buhay, gumagawa kasama ang lahat ng nasa loob natin upang pangalagaan, protektahan, at itaguyod ang buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Opo, merong Diyos, nilikha tayo sa imahe ng Diyos, dapat nating pahalagahan ang buhay, pahalagahan ang imahe ng Diyos, magpakababa, at sundin ang sinasabi ng Diyos sa atin po mga buhay. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat tayo po mga makasalanan, tiyak ang kaparusahan. We are condemned. Sabi dito sa next slide. We have the death sentence. Ano po? Next slide po. Yan. Sorry. Yan. Patay tayo. Sa hukuman ng Diyos, lagot tayo. Pero, merong Diyos na nagbibigay buhay. At ang buhay ay masusumpungan mula din sa Diyos na sa atin ay umibig, ibinigay ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Kaya, bagamat tayo po ay lagot dahil sa ating mga kasalanan, hinahabol tayo ng kautusan at sinasabing tayo hindi pasado, tayo ay lagot, hinahabol tayo na may tumatakbo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa Kanya, next slide, dahil sa Kanya, mayroong kaligtasan. Dahil sa Kanyang pag-ibig. Ang sabi sa Roma, ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, lalong tiyak, maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Minamahal na kaibigan, nais kong magtapos dito sa slide na ito. Gusto ko pong sabihin sa atin na lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay may pagkukulang, hindi natin kayang bayaran, hindi natin kayang makatakas, hindi natin kayang alisin ang kasalanan ito, pero mayroong ibinigay na pag-asa. Kaibigan, ang nag-iisang pag-asa at nag-iisang daan ay hindi relihiyon. Hindi ito mga simbahan na ating papasukan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan mismo ng Diyos. Ang kanyang bugtong na anak, Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus. Ang kanyang katawan ay nabayubay, hindi ang ating mga sariling katawan. Siya ang tumanggap ng parusa. At ang Diyos, tumigis ang kanyang dugo. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay, ang kanyang dugo ang naging panlinis para sa lahat ng ating mga kasalanan. Minamahal na mga kaibigan at mga kasama, may kapatawaran sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Dalangin namin, makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Dalangin namin, makilala natin si Jesus, ang dakilang pastol at nag-iisang tagapagligtas. Awitin po natin yung ating tugong awit.
Pagkain mo at ang gabi, ang alay ko sa'yo, Panginoon, naririto. Ang hain ko sa'yo, ang buhay ko sa'yo rin mula, Panginoon. Gamitin mo sa kapurihan, kalwalhatian ng ngalan mo. Ang tinig ko, mga kamay, kalakasan at katawan, panibig ko, kung ako lang sa'yo'y ibibigay, ang buhay ko sa'yo rin mula, Panginoon. Gamitin mo sa kapurihan, kalwalhatian ng ngalan mo. Minamahal na mga kaibigan, mga kasama, maging mga kapatid, tayo po ay magwakas sa panalangin. Lumapit tayo sa Panginoon na nagbibigay buhay. Lumapit po tayo sa Kanya. Panginoon, lahat po kami ay makasalanan. Lahat po kami ay nagkulang. Panginoon, kung ang pagbabatayan ay aming sariling katuwiran, wala po kaming magagawa. Hindi po kami magtatamo ng kaligtasan. Lahat ng aming gagawing mabuti ay kulang. Wala po kaming pag-asa. Pero Panginoon, napakabuti po ninyo. Merong kapatawaran, may kaligtasan, may inilaan po kayong nag-iisang daan para kami mapatawad. Ito po ay ang Panginoong Hesukristo, ang iyong bugtong na anak na namatay para sa amin, na dapat naming kilalanin, dapat naming panampalatayanan. Tulungan niyo po kami na huwag baliwalain ang katotohanan na ito. Tulungan niyo po ang bawat isang nakikinig. Tawagin po ninyo, o dakilang pastol, o dakilang Panginoong Jesus, tawagin po ninyo ang inyong mga tupa. Ilapit po ninyo sa inyo ang inyong mga tupa at bigyan ng buhay na walang hanggan. Kahabagan niyo po kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin at ang mga sambahayan na aming kinabibilangan. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang gabi sa bawat isa sa inyo. Amen. Salamat Kuya Rex sa mensahe ng Panginoon na ating napakinggan ngayong gabi. Dalangin namin na magkaroon tayo ng matibay na pundasyon sa buhay bilang mga tagasunod ni Jesus, na maging maliwanag sa atin ang ating pagkatawag at pagkakakilanlan bilang mga tinubos. Magkaroon nawa tayo tuwinan ng kagalakan, lumakad sa pamumuhay na pinanghahawakan ang katotohanan at mga pangako ng ating dakilang pastol. Salamat po sa gabing ito sa may mga kabahagi po sa gawain nito, Ate Eloy, Kuya Len, Kuya Rex, and Ate Rin. Open po tayo ng ating camera. Kanina po ay 27 tayo sa ating Google Meet. Thank you po sa bawat isang nakibahagi. Maging sa may mga bisita po tayo dito ngayon. Kuya Len. Ready po. 1, 2, 3. Sa pa po. 1, 2, 3. Okay na po. Thank you po. Thank you po. Sa mga lihat kanina. Po. Yo, God Bye-bye. Thank you. God bless. God bless po. Pagkaga,